aking channel at bago pa sa aming page, ako nga pala kayo ng Itchy Boy, si Mickey Boy Tudlo. Ang lalaking Makate. Makate kasi gala ng gala. Gala ng gala. Pero hindi lumalandi. Yun. Okay, so for today's video, dahil bagong video tayo, ibig sabihin may bago na naman tayong biyahe, may bago na naman tayong gala. So for today's gala, ito tayo ngayon ang Bicol sa Kamalik Albay. Yun ang direction natin ngayon. Nagpagas na ako kanina for 730 yung full tank ko kanina. Nagpa-check na din ako ng gulong. 30 sa 32 naman sa ito. So inom muna ako ng malamig na kape ko bago tayo dumiretso. So ang biyahe ko, hindi na ako Antipolo. Diretso na ako ng complex. Ang diretso tayo na side. Labas ko na noon, naasan ko na mas Batangas. Na-exit natin. So pwede naman ako mag-expressway. So why not? Samahan nyo ako sa aking adventure, ha, mga be. Update lang tayo mga be. 11:28 AM na. Lumampas na tayo ng gateway ng Bicolandia. So sabi ni Google Map, 4 hours and 26 minutes pa daw. Mali yung pagkakagamit ko kanina ng Insta. Dapat pala hindi ko siya pinapatay kasi pag pinapatay ko pala siya, nawawala yung connection ng mic. Ay, bubo. Kaya mo na. Okay lang yan. Sige, update ulit tayo mamaya. Ayan mga be, nakapasok na tayo ngayon sa bayan ng Tagkawayak. Medyo hindi maganda yung daan dito Kahit yung kanina kung pupunta kayo ng Bicol, lagi kayong alert sa mga lubak. Laging nanggugulat. Nadalawahan na ako, nagsegundo, mga ble. Ang ganda nung daan kanina tapos biglang lubak. Talbog talaga ako kanina. Mas matindi yung unang talbog ko kanina. Yung pangalawa kahit paano kaya pa Yung una talagang kung hindi ko na-control yung manubela, tigilapon talaga ako. Buti na lang kahit paano mabigat itong motor ko. Kaya mga be, ingat kayo dito sa mga uuwi ng Bicol, sa mga magbabakasyon sa Bicol. Yung daan dito, grabe. Lalo na yung mga maliliit na motor, ayun yung lubak
Yung mga surprise na ganyan, no? Para sa mga naka-Mio, mga naka-Honda Click, yan, medyo disaster ito sa inyo, lalo na yung mga biglaang lubak. Pero kaya naman. So nga lang nakakagulat. Kawawa yung bearing ng ng motor ninyo kapag ganyan. Talagang tatalbog ka. 4 hours, 21 minutes pa tayo mga be. Kumain na ako doon kayo sa may gateway. Gateway ng Bicolandia. Kumain ako ng kanin. Isang kanin, tapos yung ulam ko, yung pata. Pata ng baboy na sinigang. Okay naman, masarap. Pwede na. Actually, pwede na kasi masarap yung pagkakatimpla ng sabaw. Ay no, tumbak pa din. Ay, yung panahon nagdedelikado. Dumidilim sa unahan natin mga be. Sana wag kang umulan. Please. Summer ngayon. Kaya mong enjoyin ko naman muna yung init. Kung na umulan. Lumis ka muna doon. Umulan na to eh. Wala ko na lang kapote. Summer kasi. Pero sa bagay medyo nag-uulan. Tagtag. Medyo nag-uulan-ulan na nga din eh, no? Ayan, no? Dilim sa unahan eh. Nako! Ay, Mickey Boy, hoodlum! Mababasa ang inyong backlog. Sigurado yan. Mababasa ang inyong backlog. Sana hindi tumuloy. Katagtag talaga yung daan. Ang sakit na sa tumbong. Buti na lang meron akong may padding akong suot. Pag ganitong long ride, padding talaga sinusuot ko eh. Ito padding. Oo, technique yan sa mga naglo-long ride. Dapat bumibili kayo ng padding sa puwet. Yung kadera. Meron namang pang lalaking ganun eh. Pang maganda din yung pang long ride eh. Parang hindi masakit masyado sa puwet. Buti na lang itong motor ko, relax lang. 4 hours, 6 minutes pa, mga be. 4 PM, nandun na tayo sa Kamalig Albay. Makikita na natin si Mayon. Hey! Wala, may mas tusok. Nahilo na. Sa haba ng biyahe. Magkano per 69? Ha? Pamalig pa. $665. 9.64 liters. So nakakadalawang full tank na tayo.
Kanina, 740. Ngayon naman, 665. Mahal. Mahal ng motor eh. Mahal din ng gas. Malaki yung makina eh. Malaki makina. Malakas konsumo. Thank you. Okay, 3 hours, 56 minutes. Sabi ng Google Map. Ito na naman si Google, oh. Pinadaanan naman ako sa ibang sa ibang daanan. Siguro kasi traffic doon sa kabilang daan. Kaya dito sa maliit na daan niya ako pinadaan. Ayos naman kasi malilim, tapos malamig. Tsaka wala masyadong dumadaan, mga motor-motor lang. Minsan to si Google nang i-scam din to eh. Nung dati nagpunta ako ng galing ako ng Tagaytay. Tapos pumunta ako noon ng Taal Basilica. Pagkatapos ng Taal Basilica, pupunta naman ako ng Ternate. Pinadaan ako sa bukid. Anak ng testing si Google Map. Siguro mga 4 kilometers yun, sa bukid ako pinadaan. Raulo. Alam mo yung itsura nung daan, yung parang wrong turn. Yung parang yung bigla na may hahatak sis papatayin ka. Mga ganon. Nangi-scam to minsan eh. Pero tama naman yung daan niya, kaso nga lang, tangina, bukid. Tapos yung one way lang. Tapos lubak-lubak. Scammer din minsan eh, no? Pagkalabas ko, sa tanga na may highway pala doon. Tawa na lang kami ng tawa. Well, nakwento ko lang. Wala lang, naboboard lang ako, wala kausap eh. Kinukwento ko na sa'yo. Ikaw na nanonood ngayon. Tagal pa oh. 12:49, time check. 3 hours and 10 minutes pa daw, sabi ni Google Map. And time check, 12:49 p.m. Brought to you by ACS. Ganun! Update tayo uli mamaya mga beha. Time check mga be. 1:15 p.m. Andito na tayo sa Sipocol. Sabi ng Google Map again, 2 hours and 42 minutes. Malubak pa din. Ang gagawin natin? Time checks brought to you by Matikas Gym Apparel. Ganda ng daan. Kasi yung dinadaanan natin dito, ito, palay-palay-palay. Mga palayan. Napakalupit nito ni Kuya. Tingnan niyo yung mga bit-bit ni Kuya. Sabihan natin ha. Grabe oh. Oh. Grabe yung bit-bit niya. Parang super camping si Kuya be. May dala siyang tent. Meron pa siyang parang dalang upuan din. May dalawang balde sa gilid. Tapos yung may bag siya, may bag pa siya sa likod, may bag pa siya sa harap. Ang bangis. Hindi ko alam kung magka-camping ba siya o uuwi sa kanila. Kasi may tent eh, tsaka may parang yung black parang may upuan. Galing!
Time check tayo, 1:37 p.m. 2 hours and 19 minutes na lang daw, sabi ni Google. Igid oh. Yung langit, tignan nyo mga be. Update, andito na tayo ngayon sa Pamplona. Time check, 1:52 p.m. Sabi ng Google Map, 2 hours and 1 minute. 89 kilometers pa, nasa Kamalig na tayo. Yung target destination natin for today. Grabe, sana hindi tumuloy. Wala akong dalang kapote. Wawa naman ang inyong be. Babasa ang be. Backlog. Grabe oh. May nakikita na akong bundok doon oh. Hindi ko lang alam kung anong bundok yan. Yung nasa harapan natin. Kung medyo nakikita nyo. Update tayo mga be. It's 2:43 p.m. And 1 hour na lang. Nandun na tayo sa Kamalig. May nakikita na akong bundok kanina eh. Hindi ko alam kung siya ba si Mayon o siya ba si Mount Isarog. Meron ako nakikita dito sa kaliwa na malinaw. Di ko sure kasi kung si Mount Isarog ito, no? Kasi alam ko mas mataas si Mount Mayon eh. Meron naman sa harapan natin na natatakpan ng ulap. So hindi ko pa sure. Alam mo yung mixed emotions pa yung nararamdaman ko. Pagod, gutom. Although kumain naman ako kaninang 11. Yung dun sa may gateway ng Bicolandia. Kanina pa yon. Siyempre gutom na naman. Tapos pagod kasi puyat pa. Ilang oras lang yung tulog ko kanina. 3 yata, 2. Huh. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko ha. Habang papalapit ako ng papalapit sa kay Mayon. Yung papalapit na makikita ko siya. Hindi ko napaka mixed emotions. Hindi ko alam kung ano ba? Parang Jove ang puta. hindi ko sure eh. Hindi ko maintindihan yung emosyon na nararamdaman ko ngayon eh. Basta ako, pagod. Papakita si Mayon. Pag nandun ako sa Kamalig na sa bypass road, update tayo ulit, mga be. Update natin mga be. Nandito na tayo sa Pulanggi. And time check natin 3:12 p.m. And sabi ni Google Map, 48 minutes na lang daw, nandun na tayo sa Kamalig, Albay. So 35 kilometers pa ang ating bubunuin. Medyo nagugutom na nga ako eh. Tapos yung kanina pala nakikita kong bundok. Bundok lang pala talaga siya, hindi siya si Mount Isarog, hindi din siya si Mount Mayon. So just normal na bundok lang. Grabe yun ah. Yung mga bus dito grabe mag-overtake oh. Kala mo papatay ng tao. Intindi. Kala mo taing-tae. Magagawa natin, ganyan talaga sila. Okay, next update natin mamaya kapag nandun na tayo sa Kamalig. Enjoying ko na lang muna itong biyahe.
Update tayo mga be. Dito na tayo sa Ligaw Albay. So ang time check natin 3:30 PM. So sabi ni Google Map 30 minutes pa daw. So makakadating nga talaga tayo dun sa Kamalig ng 4 PM. Sakto lang. So pag ganun, papuntang Ligaw City, ito Legazpi, diretso. So dito tayo kasi dito tayo dadaan dito tayo mag-check-in ka sa Kamalig, sa Onju. Sana may available kasi hindi ako nagpa-reserve. Hindi ako nagpasabi. As in talagang wala akong reservation. So ang mangyayari lang talaga ngayon magbabaka sakali lang ako kung may available na kwarto. Yung hearts room, yung pang isa or dalawang tao lang. Tapos hindi siya aircon. Pero ang maganda kasi doon, fan room lang yun maganda kasi doon, pagkalabas mo ng pintuan mo, tanaw mo si Mayon. Yun yung maganda doon, tsaka pwede mo i-park yung motor mo doon sa labas mismo ng kwarto. Okay sa akin yun. Hindi ko lang alam kung magkano yung presyo. Kasing wala akong idea. Kahit yung aircon room nila, wala akong idea kung magkano. So hindi ko alam ngayon kung magkano yung ilalabas kong budget. Although kahit pa paano naman, may budget naman akong dala. Kaso hindi ko alam kung paano ba budgetin kasi hindi ko alam kung magkano yung mga room. Basta ang budget ko lang sana less than 1,000 sa kwarto per night. Kung meron sanang mga 700 or 800 kahit fun room, okay na sa akin yun. Ako lang naman mag-isa hindi naman ako maarte pagdating sa sa tulugan, sa higaan. Hindi naman. Ito na yata si Mayon. Kaso natatakpan pa ng ulap. Hindi ko sure Mga be, wala talaga akong idea. Pero kailangan ko muna talagang kumain. May nakita akong McDo. Magkakape ako tsaka magbo-burger. Kailangan ko talaga magkape. Naantok ako Update ko ulit kayo maya mga be Pati yung sa sa Onju Traveler mamaya gawan ko din ng vlog para may idea kayo kung magkano yung yung rates nila, 'di ba? Tsaka ano yung itsura ng kwarto, ganun. Mga be, eto na si Mayon Grabe. Nakakamangha. Grabe. Alam mo yung feeling na nakakaiyak pero ang saya-saya mo. Sabihan niyo ako OA bash nyo na ako, wala akong pake. Pero nakakaiyak yung saya. Ganda Parang nabawi yung pagod ko sa 12 hours na yung 12 hours na biyahe ko kanina. Parang napawi yung pagod ko sa nawawala na yung ulap Swerte ko naman. Swerte ko mga be. Ang ganda. Parang nawala yung pagod ko nung nakita ko yung Mayon. Alam niyo yung mga be. Mission accomplished. Nagawa ko na yung gusto kong gawin. Isa to sa mga bucket list ko
yung makapunta dito ng Bicol ng nakamotor. Ang dami ko kasi laging hesitate na kesyo nakakapagod, baka walang time, baka walang budget, baka mahal. Ang daming baka. Kaso kailan mo pa gagawin? Kung walang pera, pag-ipunan. Ang saya, ang ganda. So papalipad ako ng drone, mga be. Tingnan natin yung itsura ni Mayon sa taas. Okay? Tignan nyo ha. So ayun mga be, nakita nyo yung naging journey natin kanina. 10 hours ride yun. Kaso no, yung pagod ko kanina nawala nung nakita kong nagpakita si Mayon nung nawala yung mga ulap. Ganda! Talagang masasabi ko na talagang magayon si Mayon. Nawala yung pagod ko pero ngayon bumabalik kasi tatok na ako. So, time check tayo. 6:38 ng gabi. Yung mata ko parang umaano na, pero kailangan i-edit ko muna yung mga videos. So bukas punta ako ng Cagsawa Ruins and then sa Mayon Skyline. And then subukan ko mag Sorsogon bukas. Subukan lang. Kung malapit lang naman at saka kung kaya naman ng oras, why not? Para makita natin yung magandang beach sa Sorsogon. Okay, so that's it for today's video. Ingat kayo mga beha, laging ride safe, and tandaan mo, magaling ka.